Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga taga-subaybay sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan, balitang showbiz at mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, maaari niyo po kaming sundan sa aming Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pagdalo ni na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos sa libing ni Pope Francis, hindi lamang pagkatawan sa pamahalaan ng Pilipinas, kundi representasyon din para sa mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, kinakatawan ng kanilang pagdalo ang mga Pilipinong nais magpahatid ng pasasalamat sa namayapang Santo Papa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvin Baltazar. Hindi lamang kinatawan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos ang gobyerno ng Pilipinas, kundi pagre-representa din ito para sa mga Pilipino. Kaugnay ito ng ginawang pagdalo ng first couple sa funeral mass ni Pope Francis sa Vatican nitong nakaraang Sabado. Ayon sa Pangulo, bukod sa pamahalaan ay kanila ding kinatawan ang mga pangkaraniwang Pilipino na mapanalanginin at puno ng pag-asa. Ito sabi ng Chief Executive ang mga Pilipinong kanilang kinatawan na nagnanais magpahatid ng pasasalamat kay Pope Francis na nagsilbing pastol na nagparamdam sa kanila na sila ay nakita at pinahalagahan. Idinagdag ng Pangulo na ang ginanap na paghahatid sa huling hantungan sa Santo Papa ay tinuturing na sandali ng sama-samang pagsasalo ng pananampalataya, pambansang pagmamalaki at tahimik na pagpupugay mula sa sambayan ng Pilipino para kay Pope Francis na naglakad kasama ang mga mabababa at nagbigay ng boses sa mga hindi napapansin. Para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nagpaabot naman ng pakikidalamhati sa pamilya ng mga biktima ng insidente sa Lapu-Lapu Day Block Party sa Vancouver, Canada, si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Tiniyak ng Pangulo ang pakikipagtulungan sa investigasyon ng Philippine Consulate General sa Vancouver. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvin Baltazar. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pakikipagtulungan ng Philippine Consulate General sa Canada kasunod ng malagim na pangyayari sa isinagawang pagtitipon ng mga Pilipino sa Vancouver ng Lapu-Lapu Day. Kasabay ito ng pagpapaabot ng pakikidalamhati sa pamilya ng mga biktima ng insidente. Sa statement na inilabas ng Pangulo, pinahayag nito ang kooperasyon ng mga taga-Consulate General sa Vancouver para makipagtulungan sa Canadian authorities sa harap ng isinasagawa na ditong investigasyon. Ayon sa Pangulo, kanyang ikinabigla at ikinalungkot nang malaman ang naturang balita tungkol sa malagim na insidente. Kaugnay nito ay nagpahayag na kanyang pakikiramay ang Pangulo kasama si First Lady Liza Marcos sa pamilya ng mga biktima ng trahedya. Kaisaan niya ang buong bansa ng mga pamilya ng mga biktima at ng Filipino community sa Vancouver sa panahon ng matinding pagsubok na ito. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ven Blones.
Mga senador pinatitiyak na mananagot ang salarin sa nangyaring pag-atake sa mga Pilipino sa Canada. Kasabay nito nagpaabot ng pakikiramay ang mga senador sa pamilya ng mga biktima sa insidente sa Vancouver. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Payag ng pakikiramay ang mga senador sa pamilya ng mga naging biktima ng nangyaring pag-atake sa mga Pinoy sa Vancouver, Canada. Nangyari ang insidente habang ipinagdiriwang ng mga Pinoy ang Lapu-Lapu Day. Binigyang diin ni Senate President Chis Escudero na dapat managot ang suspect at ang mga posibleng kasabwat nito sa paggawa ng krimen at nagtitiwalaan niya siyang gagawin ito ng Canadian law enforcement agencies. Hinikayat ni Escudero ang konsulado ng Pilipinas at iba pang embassy officials sa Vancouver at sa Canada na ibigay ang lahat ng tulong na kailangan ng mga biktima at kanilang mga pamilya at tiyaking hindi na mauulit ang ganitong insidente. Nanawagan rin si Senador Joel Villanueva sa Philippine Consulate sa Vancouver, sa Department of Foreign Affairs at sa Department of Migrant Workers na tulungan ang mga apektado at makipagtulungang maigi sa mga otoridad sa Canada para masigurong mapapanagot ang mga salarin. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Posibleng ipatawag sa pagdinig ng Senado ang itinuturong kumpanya na binayaran ng Chinese Embassy para magpakalat sa social media ng mga naratibong sumusuporta sa China kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Tinutukoy ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang kumpanyang Infinitus Marketing Solutions Incorporated na una na niyang isiniwalat sa nakaraang pagdinig ng Senate Special Committee on Philippine Admiralty and Maritime Zones na binabayaran ng Chinese Embassy para umano maging keyboard warriors nito. Ibinahagi rin ng mambabatas na sa ngayon ay offline na ang official website at Facebook ng Infinitus matapos maisiwalat ang issue. Pinuri rin ni Tolentino ang pagkondena ng Public Relations Society of the Philippines o PRSP sa anilay mapanlin lang na paggamit ng fake trolls na isa nilang kasamahan sa industriya. Samantala, aminado si Tolentino na hindi niya maipapatawag sa Senate hearing si Chinese Ambassador Wang Xilian dahil may diplomatic immunity ito. Gayunman, maari pa rin anyang ipatawag at pagpaliwanagin ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo si Wang tungkol sa nasabing issue. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nakumpleto ng National Task Force West Philippine Sea o NTF-WPS ng kanilang Interagency Maritime Operation sa Pag-asa K1, 2 at 3. Ito ang mababaw na bahura o pulo na binubuo ng mga durog na coral reef. Binubuo ito ng 4 na composite teams sa pagtutulungan ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Philippine National Police Maritime Group. Sa kasagsagan ng operasyon na obserbahan ng mga lupon ang presensya ng China Coast Guard vessel na may bow number 5102 sa layong 100,000 yarda silangan ng K2. Bukod dito, iniulat din ng task force na mayroon pang 7 Chinese maritime military vessels ang namataan malapit sa K2 at K3. Binigyang diin ng task force na patunay lamang ang isinagawa nilang operasyon ng hindi matatawarang dedikasyon at pangako ng pamahalaan na ipaglaban ang soberanya, karapatan at jurisdiksyon sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. 3 barko ng China namataan sa kasagsagan ng balikatan exercises sa Zambales. Gayunman, sinabi ng Philippine Navy na hindi naman nagdulot ng pagkaantala sa nagpapatuloy na pagsasanay ang presensya ng mga naturang barko. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala.
Kinupirma ng Philippine Navy ang presensya ng 3 barko ng People's Liberation Army Navy ng China na kanilang namataan sa karagatang sakop ng Zambales. Ayon sa Navy ay sa kasagsagan ng Maritime Multilateral Exercises sa bahagi ng 2025 balikatan exercises sa karagatang sakop ng Palawig, Zambales noong Abril 26. Partikular na namataan ng Navy ay ang Jiangkai 2 class frigate na may bow number 579, isa pang barko na may bow number 500 at ang Yongdao 2 class auxiliary surveillance ship na may bow number 797. Bagamat namataan ang presensya ng mga naturang barko ng China, sinabi ng Navy na hindi naman ito nagdulot ng pagkakaantala sa nagpapatuloy na pagsasanay. Mabilis naman anilang tumgon ang mga barko ng Pilipinas gaya ng BRP Ramon Alcaraz at BRP Apolinario Mabini upang tapatan ang mga barko ng China. Mula sa Campo Aguinaldo para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nakatuon ang balikatan exercises sa Division Tactics Drills para sa pagpapaganda ng interoperability sa pamamagitan ng tactical maneuvers and signals, maneuvering procedures at command and control. Layong mapalakas ang pagsasanay ang kakayahan ng mga barko na magsagawa ng operasyon bilang nagkakaisang puwersa sa mga sitwasyon sa karagatan. Ang matagumpay na pagsasagawa ng Division Tactics Drills ay nangangahulugan ng pagtutok ng mga kasaling puwersa para mapalakas ang kakayahan sa kooperasyon, kahandaan at sama-samang depensa sa karagatan. Nagsimula ang balikatan drills noong Abril 21 at nakatakdang matapos sa Mayo 9. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nagpadala ang Amerika ng kanilang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis sa balikatan exercise. Ang Nemesis ay isang anti-ship missile system ng Amerika. Ayon kay Lieutenant Colonel John Paul Salgado, pinadala ang Nemesis para masubok ang kakayahan ng tropa na iposisyon ito para sa Maritime Key Terrain Security Operations o MKTSO North events. Ang Nemesis ay isang highly mobile land-based coastal defense weapon na nakadisenyo para kontrahin ang hostile surface vessels. Kayang umabot sa 180 hanggang 200 nautical miles ang operational range nito. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Dahil sa mataas na poverty rate o antas ng kahirapan, kaya napiling isagawa sa rehiyon ng Kabisayaan ang pilot run ng 20 piso ng kada kilong bigas. Ito ang pahayag ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. habang minamadali na ng ahensya ang pagsisimula ng nasabing bentahan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Nais tugunan ng pamahalaan ang mataas na antas ng kahirapan sa Visayas Region sa pamamagitan ng murang bigas. Ito ang binigyan diin Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na isa sa mga dahilan kung bakit napili ang Visayas bilang pilot run ng 20 pesos na kada kilong rice program. Ayon sa kalihim, lagpas sa national average na 10.9% ang poverty rate sa ilang rehiyon sa Visayas gaya ng Negros Island at Eastern Visayas. Ang mga gobernador din anya mula sa Visayas ang nag-endorso sa programa at niyak din ang kahandaan na balikati ng bahagi ng subsidiya. Sa ngayon, minamadali na ng DA at NFA na masimula ng bentahan ng 20 pesos na kada kilong bigas. Matatandang inatasan na rin ni Secretary Tiu Laurel ang NFA na simula na ang prepositioning ng supply ng bigas sa Visayas. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Bumuelta sa kritisismo ni Vice President Sara Duterte si House Ad Hoc Committee on Marawi Rehabilitation and Victims Compensation Chairman Zia Alonto Adyong. Ito'y kaugnay sa 20 piso kada kilong bigas ng administrasyon. Ayon kay Adyong, dapat alalahanin ng Vice Presidente na 70 piso kada kilo ang naging pagsipa sa presyo ng bigas sa ilang lugar sa bansa sa termino ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Binweltahan ni House Ad Hoc Committee on Marawi Rehabilitation and Victims Compensation Chair Zia Alonto Adyong si Vice President Sara Duterte matapos itong laitin ang 20 pesos kada kilo na bigas pilot project ng Administrasyong Marcos sa Visayas. Ayon kay Adyong, ironic ang pamumuna ng Vice Presidente sa programa na ang layunin ay pagaanin ang pasanin ng mga Pilipino. Punto ni Adyong, noong panahon ng Administrasyon Duterte, sumipa ang presyo ng bigas sa ilang lugar ng bansa hanggang 70 pesos kada kilo. Bukod dito, nakapasok sa merkado ang mga imported na bigas na bukbok infested. Kaya hirit ng mambabatas bago siya magturo ay balikan muna niya ang mga pagkukulang ng administrasyon ng kanyang ama. Kamakailan ay sinabi ni Duterte na ang pilot testing ng 20 pesos per kilo ng bigas sa ilang bahagi ng Visayas ay too late na. Dagdag naman ni Adyong, dapat sa isang leader, lalo na kung may malasakit sa bayan, ay sumusuporta sa mga hakbang para mapagaan ang buhay ng tao at hindi naninira ng pagsisikap ng iba. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Hindi inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang panukalang mag-aamyenda sa charter ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, hindi inaprubahan ng Pangulo ang pag-amyenda sa BCDA charter dahil sa posibleng pagkakasalungat nito sa batas at posisyon ng gobyerno. Ayon sa PCO, kinikilala naman ni Pangulong Marcos ang magandang intensyon ng Kongreso sa pagbuo ng panukala, ngunit hindi anya maisa sa isang tabi ang mga alinlangan ng mga ahensya ng pamahalaan. Kabilang nila dito ang panukalang dagdag na 100 bilyong pisong autorisadong kapital na ayon sa Pangulo ay maaaring makaapekto sa fiscal integrity ng gobyerno at ang pagtukoy sa alienable at disposable lands na mandato ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ben Blones. Department of Information and Communications Technology o DICT tutulong sa Digital Nomad Visa Program na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Binigyang diin ni DICT Secretary Henry Aguda na isa itong malaking hakbang tungo sa isang kahandaan sa hinaharap at digital first na bagong Pilipinas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Pinuri ni DICT Secretary Henry Aguda si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pag-aproba ng Digital Nomad Visa Program. Ayon sa kalihim ay tuturing ito isang malaking hakbang tungo sa isang future-ready at digital-first na bagong Pilipinas. Sa ilalim ng EO No. 86 na niligaan ni Pangulong Marcos, maaari nang mag-issue ng DNVs ang DFA sa mga banyagang profesional na nagtatrabaho ng remote habang naninirahan sa Pilipinas. Bilang pangunahing ahensya nagtutulak naman ng digital transformation, nangako ang DICT na tutulong para maging destination of choice ng Pilipinas ng digital nomads sa Asia. Kasama rito ang pagpalakas sa internet sa mga tourist areas at emerging tech hubs. Pinaiigting na rin ang DICT ang mga polisiya sa cybersecurity at pati na data privacy. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Nakaalerto na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para tumulong sa mga Bicolano sakaling magpatuloy at lumala ang pag-aalboruto ng Bulkang Bulusan. Sa ngayon, may mahigit 180,000 family food packs o FFPs ang nakahanda na sa DSWD Field Office 5, Bicol Region. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, mahigit 25,000 kahon ng FFPs ang nakaposisyon
na sa lalawigan ng Sorsogon at handa nang ipamahagi sa mga pamilyang maapektuhan ng aktibidad ng bulkan. Batay sa inisyal na ulat, ang mga bayan ng Huban, Irosin at Kasiguran ang unang apektado ng pag-aalboruto ng bulkang Bulusan. Bagamat wala pang inirerekomendang paglikas, naghahanda na rin ang DSWD Field Office para masigurong maayos ang pagbibigay ng tulong sa mga maapektuhang pamilya. Kasunod nito, nanawagan ng DSWD sa publiko na manatiling kalmado at makipagtulungan sa mga lokal na tanggapan ng Disaster Risk Reduction and Management. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Kinumpirma ng Malacanang na mismong Office of the President o OP at si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang sumagot sa mga bayarin sa ospital ni National Artist Nora Aunor at hindi ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ayon kay Presidential Communications Office o PCO Senior Undersecretary Ana Puod, ito'y sa ilalim ng hospitalization benefits para sa mga national artist. Sinabi ni Puod na personal na binayaran ng Pangulo at First Lady Liza Marcos ang iba pang mga gastusin ni Aunor sa ospital, maging ang iba pang mga utang at personal na gastos o bayarin ng yumaong aktres. Bagamat narinig anya ni PCO Secretary Jay Ruiz sa ospital na umabot sa 1.8 milyong piso ang halaga ng bayarin, ay hindi na makapagbibigay pa ng karagdagang detalye ang palasyo ukol sa listahan ng binayarang halaga. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ben Blones. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayan na naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news. Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Sa kanyang SONA noong 2023, iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaba ng presyo ng mga gamot. Ang presyo ng mga mahalaga at pangunahing gamot ay bumaba ng humigit kumulang ng 40%. Mayroon ding iba na bumaba na hanggang 70%. Nais ng Pangulo na magpatuloy ito, kaya't sa kanyang direktiba inilunsad ang Pharma Zones sa pangangasiwa ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga. Meron na tayong pinakaunang pharma park sa Tarlac. Ang akala kasi ng iba, we're just into medical devices, pero actually, we're already into drug manufacturing. Sa Pharma Zones, mapapabilis ang proseso ng drug manufacturing. Magiging mas mura at accessible ang mga gamot. Ito ang hangad ng Pangulo para sa mamamayang Pilipino. Sa nagbabago Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Dekalidad na pasilidad at kumpletong serbisyong medikal inilalapit na sa bawat Pilipino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. It is not a privilege to have healthcare. It is a right. Patunay dito ang Clark Multi-Specialty Medical Center na sa kasalukuyang tinatayo sa Pampanga. Sa oras na matapos, di na kailangang sa mga ospital sa Maynila pa magtungo para magpatingin sa espesyalista sa puso, kidney at cancer. We will continue to make our healthcare system better for all Filipinos. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Hatol ng bayan.
Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions, kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives, at local government officials gaya ng governor, mayor, board members at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections, kung saan 25 members of the Parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Hinuhulma ang kasanayan ng manggagawang Pilipino sa ilalim ng administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Katuwang ang TESDA ay patuloy ang pagtatag ng pangarap sa tulong ng SBMA Center for Excellence. During the job fair, kinukulang na ang nag-a-apply. Kaya together with TESDA, naglagay kami ng kanilang facility at papalakihin pa namin para mas marami kaming natuturuan at titrain ng mga trabahador at makuha sila dito. Yung aming education enhancement skill for the workers, kailangan maging competitive din tayo. We can do it and we are training them to do it. Kasama ng manggagawang Pilipino ang Administrasyong Marcos sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Dadako naman po tayo sa ating regional news ngayong araw na ito. Unahin natin ang mga ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Tuguegarao, Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2, patuloy sa pagsasagawa ng humanitarian supply chain management trainings sa rehiyon bilang paghahanda sa mga kalamidad. Ang detalye ng balitang ito mula kay April Racho. Kas panagsagana, iti tiyempo ti didigra agtultuloy ti panangisay angkat ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD Field Office 2 ti panagsanay mainaagi ti Humanitarian Supply Chain Management iti Region 2. Iti panangidaulo ti Disaster Response Management Division. Kaugyan ket na isay angkat para kadagiti Local Government Unit wenno LGU ken Quick Response Team wenno QRT ti Quirino ken Cagayan. Ganda ti panagsanay apapigsaen ti kabaulan dagiti LGU ken QRT. Iti panangimaton ti Humanitarian Logistics aglalo iti operasyon dagiti warehouse, umno panang manehar kadagiti relief items ken naurnos a distribusyon ti tulong iti panawon ti didigra. Iti daytoy ket naawatan dagiti nakipaset ti umno a wagas para iti warehouse management, karaman ti umno a panagpili ti mayan natop alokasyon ken istruktura. Inkarimo dagiti asang wanda ti naurnos sa panang taripato kadagiti family food packs ken non-food items kadagiti stock room da. Iti mensahe na nagyaman ni Assistant Regional Director for Operations Franco Lopez kadagiti panakabagi ti LGUs iti aktibo a partisipasyon da. Manipod syudad ti Tuguegarao daytoy ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, April. Yan ang ulat mula sa Tuguegarao. Dumako naman tayo sa Baguio. Kauna-unahang tramline project sa Baguio City, kinatigan ng Department of Agriculture. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jong Munar. Pinatgan iti Department of Agriculture iti daw iti lokal gobyerno ti siyudad ti Baguio konstruksyon iti kaunan nga tramline project para kadagiti farmers sa Barangay Happy Hollow tapno mas mapapartak iti panakabunag dagiti farm inputs ken produkto dagiti farmers iti naso nga lugar. Daytoy ket kalpasan na mismo ni DA Assistant Secretary for Logistics Daniel Alfonso Atayde ken ni DA Cordillera Regional Executive Director Attorney Jenny Lindawayan itinapan ng bisita iti naso nga lugar di Abril
tapno ma-assess iti feasibility iti proyekto. Nakitarip nung matla ang negatina sa nga opisyal iti DA kadagiti masekna nga farmers tapno mas pay maawatan da iti kasapulan iti komunidad kadwada da Dr. Gladys Pantog, the Assistant Head iti City Veterinary and Agriculture Office, ken kasama ten negati barangay officials nga idawlwan ni punong barangay Soriano Palunan. Kinuna ni City Veterinarian Dr. Silardo Bested at isinga-singa tramline katadan katigdog nga 500 meters apag numaran iti duwagasot a farmer iti Nasao a barangay. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jong. Yan ang ulat mula sa Baguio. Dumako naman tayo sa Virac, Comelec, Catanduanes. Hinikayat ang publiko na formal na magreklamo sa Comelec, PNP at DOJ sakaling may mamataang insidente ng vote buying. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rosie Nieva. Kinumpirma ni Attorney Neil Canicula, Provincial Election Supervisor kan Comelec Catanduanes, ang kainot-inoting formal complaint na sa indang narisibi asin tulos na inaksyonan asin ngunyan nagpapaliwanag na kan Comelec katakod kan alegasyon in vote buying. Liwat man na tinauan doon ni Canicula na bakong sapat ang pagposta na sa social media hulit na kaipuhan in formal na reklamo antes ninda ining maaksyonan. Bako sa nasubuot sa opisina kan Comelec pwedeng magsuunad din reklamo kundi pati na sa mga stasyon kan PNP asin opisina kan DOJ. Ipinagirumduman ni Canicula na pwedeng gibuhon ang citizen's arrest in kaso maka-witness mismo nin vote buying. Enot naman sindang nagibon in marathon kan voters education sa mga barangay, partikular sa mga kapitan asin SK chairman katakod kan implementasyon kan kontrabigay. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rosie. Yan ang ulat mula sa Virac at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska sa buy-bust operation sa Dumangas, Iloilo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Paul Tarosa. Arestado sang kapulisan ang 3 ka nagaduso sang iligal nga droga sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Barangay Tabukan, Dumangas, Iloilo. Ang mga nadakpan ginkilala nga sanday alias Aming 39 anyos kag main target sang operasyon, alias Alfon 23 anyos kag alias Kiki 23 anyos, lunsay residente sang Barangay Tabukan, Dumangas, Iloilo. Nagkumpiska sang kapulisan ang 150 grams sang shabu nga nagabalor sang 1,020,000 pesos. Sa pagmonitor sang kapulisan, si Aming nadakpa na sadto bangod sang iligal nga droga kag 4 palang kabulan nga nakagwa sa presuhan. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ila paga-atubangon. Nagikan sa RP Iloilo, ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Paul. Yan ang ulat mula sa Iloilo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Butuan. 525 individual na kinabang sa tig 29 na pisong kilong bigas sa kadiwa ng Pangulo na isinagawa sa tanggapan ng Department of Agriculture. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jocelyn Morano. Mikabat sa kinatibuk ang 2,625 ka mga kilong bugas sa tig 29 pesos lamang kada kilo ang nabaligya sa Department of Agriculture Caraga sa 525 ka mga benepisyaryo sa giorganisa ni ining kadiwa ng Pangulo dito sa may DA Caraga Motor Pool dinhi sa Dakbayan sa Butuan. Partikular nga nakapahimulo sa baratong presyo sa bugas sa mga senior citizens, persons with disabilities kung PWDs o mga solo parents. Sila mo ang giprioridad sa tinguhang nga maminusan ang kalisod sa epekto sa nagkamahal nga presyo
presyo sa pagkaon ning mga panahon na. Matag individual gihatag ang kahigayunan makapalit sa minimum nga 5 ka kilong bugas nga puros di kalidad gikan sa ani sa lokal nga mga mag-uuma. Sa mensahe ni DA Caraga Regional Executive Director Arlan Mangelen, gihingos nga niini nga ang ahensya gapaninguha mamahimong accessible ang pagkaon alang ni adtong nagkalisod. Samtang dakong pasalamat ni Evangeline Dumusdog, usa ka senior citizen sa Butuan City, kay nahatagan sila kahigayunan sa gobyerno pinaagi niining kadiwa ng Pangulo. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jocelyn. Yan ang ulat mula sa Butuan at kamo ang ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan at balitang showbiz sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Tatak Pinoy is more than a branding exercise. It is about incubating and incentivizing great products that deserve to carry the Made in the Philippines trademark. Magandang balita! Inilunsad ng DTI ang Tatak Pinoy Strategy na isang inisyatiba para bigyang lakas pa ang mga industriyang Pilipino. Layunin ng TPS na paunlarin ang mga Tatak Pinoy na negosyo upang mapabuti ang kanilang mga produkto at serbisyo sa loob at labas ng bansa. Ang mga programa at polisiya nito na tutulong sa mga negosyanteng Pinoy ay iikot sa human resources, infrastructure, tech and innovation, investments at sound financial management. It is about creating products and services of the highest quality because Tatak Pinoy is also about excellence. And as a seal of great workmanship, sama-sama gawin nating sikat at makilala sa buong mundo ang Tatak Pinoy. This is a public service announcement. VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ang mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa pagamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo
Yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Iginiit ng Department of Finance o DOF sa pulong ng Intergovernmental Group of 24 o G24 sa Washington, D.C. na kailangang palakasin ng World Bank at International Monetary Fund o IMF ang kanilang tulong sa mga bansang tulad ng Pilipinas. Ayon kay DOF Undersecretary Joven Balbosa, dapat agarang tugunan ng mga institusyong pangpinansyal ang pangangailangan ng emerging markets sa pamamagitan ng abot-kayang pondo, teknikal na tulong at mas epektibong dialogo sa polisiya. Ipinanawagan niya rin ang mas aktibong pakikipagtulungan ng mga institusyon sa pagharap sa mga isyung dulot ng economic shocks, climate change at tensyong pandaigdig. Kasabay nito, inilunsad ng World Bank ang Project Preparation Facility upang mapabilis ang pagsasakatuparan ng mga proyektong makatutulong sa kaunlaran ng mga bansa. Samantala, kinilala ng IMF ang papel ng Pilipinas sa pagsusuri ng spillover effects at ang pangangailangang bumuo ng tamang polisiya upang mapanatili ang katatagan ng ekonomiya. Sa pagtatapos ng pulong, pinagtibay ng G24 ang communique na naglalayong palakasin ang inobasyon sa pananalapi, isulong ang climate action at paghusayin ang kooperasyon sa buwis at kalakalan. Layon nitong tiyakin na hindi mapag-iiwanan ang mga umuunlad na bansa sa harap ng iba't ibang pandaigdigang pagsubok. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Formal nang sinimulan ang konstruksyon ng Kapas Solar Power Project sa New Clark City na layong paigtingin ang paggamit pa ng renewable energy sa bansa. Pinangunahan ng Sindicatum Sea Solar Power Incorporated, isang subsidiary ng Singapore-based Gurin Energy, ang groundbreaking ceremony nitong Abril sa 40 ektaryang lote sa New Clark City. Katuwang ang Department of Energy o DOE, Bases Conversion and Development Authority o BCDA at Union Bank of the Philippines. Target ng proyekto na makalikha ng halos 39 na megawatts ng kuryente sa pagkumpleto ng proyekto sa Enero taong 2026. Ayon sa DOE, malaki ang maitutulong ng planta sa pagtupad ng target na 35% renewable energy share sa power generation mix ng Pilipinas pagsapit ng taong 2030. Inaasahan namang hindi lang kuryente ang ihahatid ng proyekto, kundi pati trabaho, kasanayan at pag-unlad sa lokal na komunidad ng Kapas at gayon din sa mga karatig lugar. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Ipinag-utos na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa National Food Authority o NFA na simulan ang repositioning ng supply ng bigas sa Visayas bilang paghahanda sa paglulunsad ng 20 pisong per kilo rice program. Nakuha na ang DA ng clearance mula sa Commission on Elections o COMELEC upang ilarga ang 20 pesos per kilo program. Ayon kay Chu Laurel, ang bigas sa inisyatibang ito ay magmumula sa reserbang bigas ng NFA na nitong nakalipas na linggo ay umabot na sa 5-year high na 378,157 metric tons, katumbas ng 7.56 na milyong sako ng bigas. Sapat na ito upang pakainin ang lahat ng mga Pilipino sa loob ng 10 araw. Sa mga warehouse pa lamang ng NFA sa Iloilo ay meron ng katumbas na 862,409 na sako ng bigas. Sinabi naman ni NFA Administrator Larry Lacson na kailangan dalhin ang mga bigas mula sa Mindoro upang mapunan ang mga lugar na limitado ang produksyon ng bigas tulad ng Cebu, Negros Island, Samar at Leyte. Napili ang Visayas bilang pilot run para sa 20 pesos per kilo rice program dahil sa mataas kaysa average na antas ng kahirapan na lagpas sa national average na 10.9%. Sa ilang rehiyon gaya ng Negros Island at Eastern Visayas, ang poverty rate ay higit pa sa doble na nasa 22.6% at 20.3% ayon sa pagkakasunod. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang Leadership Excellence for Advanced Development o LEAD program upang ihanda ang bagong henerasyon ng leader sa pagpapatuloy ng Build Better More infrastructure projects ng Administrasyong Marcos. Layunin ng LEAD program na tugunan ang leadership gap dulot ng nalalapit na pagre-retiro ng maraming senior officials ng DPWH sa susunod na 3 hanggang 5 taon. Ayon kay Senior Undersecretary Emil Sadain, kailangan ng mga bihasa at may pananagutang leader upang masigurong maayos at napapanahon ang pagpapatupad ng mga malaking proyekto tulad ng Bataan-Cavite Interlink Bridge, Panay-Guimaras-Negros Island Bridges at Davao City Bypass Project. Ang mga piling mid-level managers o partikular na ang mga Engineer 4 pataas ay sasailalim sa matinding pagsasanay na magtatagal mula Hulyo hanggang Agosto ngayong taon sa tulong ng Asian Development Bank. Sa pamamagitan ng LEAD program, pinagtitibay ng DPWH ang pundasyon nito para sa isang bagong henerasyon ng mga leader na magpapatuloy sa pagpapalawak ng konektado, matatag at inklusibong Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Muling pinagtibay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pangako nito na suportahan ang mga solo parent sa buong bansa. Ito ay sa pamamagitan ng mga benepisyong makukuha sa ilalim ng Republic Act o RA 11861 o ang Expanded Solo Parents Welfare Act. Sinabi ni Assistant Secretary Ada Colico ng DSWD statutory programs na kabilang sa pinakamahalagang probisyon ng batas ay ang mga solo parent na kumikita ng mas mababa sa 250,000 pesos taon-taon. Anya, may karapatan sila sa 10 pisong discount at value-added tax o VAT exemption sa ilang pangangailangan at produkto tulad ng gamot, vitamina, medical supplies, diaper at gatas ng mga bata.
May karapatan din ang solo parents sa parental leave bukod pa sa leave privileges sa ilalim ng umiiral na batas at ang muling pagpasok sa workforce, partikular ang solo mother. Bukod pa rito ang buwanang cash subsidy para sa low-income solo parents, pagbibigay prioridad sa low-cost housing programs, flexible work schedules at scholarship programs para sa solo parent at sa kanyang mga anak. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 11, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Kinuha ng Converge ang back-to-back na panalo pagkatapos malagpasan ang huling pagtatangka ng Token Tex 100-94 nitong linggo sa PBA Philippine Cup na ginanap sa Inares Center sa Antipolo. Angat ang Fiber Xers sa second half sa score na 53-35, subalit mas madami ang puntos ng tropang 5G kumpara sa Converge 30-18 sa ikatlong period para lumapit sila sa 71-65. Subalit pinangunahan ni Justin Baltazar ang Converge sa fourth period kung saan nagawa nito ang 11 sa kanyang kabuang 21 puntos. Bukod sa 21 puntos, nakalikom din ng 12 rebounds si Baltasar. Habang nanguna sa opensa si Justin Arana na kapwa nakagawa ng double-double na may 22 puntos at 11 rebounds kung saan gumanda ang record ng Converge sa 3-2.
Nasayang naman ang 33 puntos ni Calvin Oftana kasama pa ang 5 3-pointers habang sina RR Pogoy at Ray Nambatak ay nag-ambag ng 15 at 12 puntos ayon sa pagkakasunod para sa TNT. Sa naunang laban, tinalo ng kulang-kulang sa tao na Rain or Shine ang Meralco 128-116. Ilan sa mga big men ng Rain or Shine ang hindi nakapaglaro kung saan sina Keith Datu at Kylan Chongson ay may mga injury at hindi rin nakapaglaro si Bo Belga para sa Elasto Painters. Kumuha ng lakas ang Rain or Shine kay veteran Gabe Norwood na nagtapos na may 12 puntos, 5 rebounds, 1 assist at 1 block para kunin ng koponan ang kanilang ikalawang sunod-sunod na panalo. Bukod kay Norwood, nagpakawala si Santi Santillan ng 27 puntos, 7 rebounds, 3 blocks at 2 assists. Hindi naman nagpahuli sina Gian Mamuyak at Adrian Nocum na kapwa nakapagtala ng 24 na puntos bawat isa, habang nagdagdag si Felix Lemeti ng 13 puntos para mapaganda ng Rain or Shine ang kanilang record sa 2-1. Pinangunahan naman ni Bong Quinto ang Bolts sa nagawa nitong 23 puntos, habang sina CJ Cancino at Raymar Jose ay kapwa nagtapos ng may 21 puntos bawat isa, kung saan nakuha ng Meralco ang kanilang ikatlong sunod-sunod na talo para bumagsak sa 2-3 kartada. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagtapos sa ikapitong pwesto si Filipino Olympian at pole vaulter EJ Obiana sa Xiamen leg ng Diamond League na ginanap sa Xiamen Egret Stadium sa China. Kinailangan pa ng 2 pagtatangka ni Obiana para opisyal na malagpasan ang 5.62 meters. Sinubukan niyang talunin ang 5.72 meters, subalit hindi niya ito nalagpasan sa 3 pagtatangka. Pinamunuan naman ni Mondo Duplantis ng Sweden ang torneo kung saan nakapagrehistro ito ng 5.92 meters. Kasunod ni Emmanuel Karalis ng Greece at Menno Vloon ng the Netherlands na kapwa nalundag ang 5.82 meters. Nagtapos sa ikalawang pwesto si Karalis dahil sa countback. Kamakailan lamang ay umuwi ng Pilipinas ang world number 4 na si Obiana para pasinayaan ang ilang kaganapan at maghanda para sa Diamond League. Nitong nakalipas na buwan, pinamunuan ni Obiana ang Taiwan International Pole Vault Championship. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nalusutan ng National University ang University of Santo Tomas 23-25, 25-17, 25-18, 22-25 at 15-9 para tapusin ang kanilang kampanya sa elimination round sa isang panalo sa UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament sa larong ginanap nitong linggo sa Smart Araneta Coliseum. Dahil sa panalo, tinapos ng Lady Bulldogs ang preliminary round ng may 12-2 record at nasa tuktok ng team standings na makakaharap ang Far Eastern University itong darating na Sabado para sa kanilang serye sa Final Four. May twice-to-beat advantage ang NU sa semifinals laban sa Lady Tamaraws. Pinangunahan ni two-time most valuable player Belia Bilen ang Lady Bulldogs sa nalikom nitong 26 na puntos, kasama pa ang 17 excellent digs at 13 excellent receptions. Nagdagdag naman si Eliza Solomon ng 23 puntos para sa NU, habang nagtapos ng may 19 na puntos si Vange Alinsug. Sa kabilang panig, nakagawa ng 19 na puntos si Reg Jurado para sa UST, habang nagdagdag si Angge Poyos ng 15 puntos kung saan tinapos ng UST ang eliminations ng may 9-5 record. Dahil sa panalo ng NU, buhay pa din ang pagkakataon ng
na makuha ng De La Salle University ang ikalawang twice-to-beat incentive dahil magkakaroon sila ng playoff laban sa UST itong Miyerkules. Sa naunang laban, tinapos naman ng Adamson University ang season sa isang impresibong panalo laban sa University of the Philippines 25-13, 25-21 at 25-18. Nagtapos si rookie sensation Shayna Nitura ng may 22 puntos habang nagdagdag si Mayang Nuike ng 13 puntos kung saan nagtapos ang Lady Falcons ng may 6-8 baraha katulad din ng UP. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Binahira ng dungis ng Arellano University ang malaimokaladang record ng Mapua University sa isang 25-22, 26-24, 20-25 at 25-22 panalo sa NCAA Season 100 Men's Volleyball Tournament. Lumabas ng handa ang Chiefs sa likuran ng mga starter na sina Carl Berdal, AC Ginto, Gwen Sinuto, Anferny Curamen at Jake Pangilinan para bumangon mula sa pagkatalo sa huling laro laban sa San Sebastian College Recoletos para mapaganda ang kanilang record sa 7-4. Kahit natalo, nananatili pa ding nasa itaas ng team standings ang Cardinals na may 10-1 kartada. Nagposte ang graduating na si Berdal ng team high 18 puntos at 14 na excellent receptions habang sina Ginto at Sinuto ay kapwa nakapagrehistro ng 14 na puntos. Ang middle blockers na sina Curamen at Pangilinan ay nagtapos ng may 12 at 11 puntos ayon sa pagkakasunod. Pinamunuan naman ni Barbie San Andres ang Mapua sa nalikom nitong 28 puntos at 16 na excellent receptions habang nag-ambag si RJ Ramos ng 16 na markers at 8 excellent digs. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpasiklab muli si Dwight Ramos sa huling asignatura ng Livanga Hokkaido habang patuloy ang solidong performance ni Ray Parks Jr. para sa Osaka Evesa sa pagpapatuloy ng 2024-2025 season ng Japan B-League. Kahit ang 86-73 talo nila sa Sendai 89ers, nagposte si Ramos ng 17 puntos, 5 rebounds, 2 assists at 1 steal sa larong ginanap sa Kamei Arena, Sendai. Dahil dito may 19-38 record ang Livanga, sapat para sa ika-5 pwesto sa team standings. Isa din sa mga natalo ay si Parks Jr. na nakapagrehistro ng 15 puntos, 5 rebounds at 3 assists at ang kanyang koponan na Osaka 90-79 laban sa Seiga Ballooners sa larong ginanap sa Seiga Arena. Bumagsak sa 29-28 ang record ng Osaka, subalit nananatili silang nasa ika-4 na pwesto sa Western Division. Samantala, kapwa sina Matthew Wright at AJ Edu at ang kanilang koponan ay talunan din. Sa Kawasaki Brave Thunders 80-67 pagkatalo sa Alvark Tokyo na ginanap sa Yoyogi National Stadium First Gymnasium, nakapagtala lamang ng 4 na assist si Wright sa loob ng 15 minutong paglalaro. Dahil sa resulta ng pagkatalo, bagsak ang Kawasaki sa 17-40 kartada at hindi pa din sila makaangat mula sa ika-8 pwesto sa Central Division. At sa panghuli, nakagawa ng 6 na markers, 5 boards, 2 assists, 2 tapal at 1 steal si Edu sa 87-71 pagkatalo ng Nagasaki Velka kontra Kyoto Hanaris sa larong ginanap sa Happiness Arena.
Ito na ang ika-24 na talo ng Nagasaki sa loob ng 57 laro, sapat para sa ika-6 na pwesto sa Western Division. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakauling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang balitang artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon pagkalipas ng ilang paalala. This is a public service announcement. PCO, Meta at Google magtutulungan para disinformation at misinformation ay mapigilan. Hindi po natin lalabanan mag-isa ng gobyerno ang misinformation campaigns na ginagawa po ngayon. Kailangan po talaga natin makipag-ugnayan at mag-cooperate sa mga platforms mismo kung saan umiikot ang mismong fake news. Ayon kay PCO Undersecretary Emerald Anridao, seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa fake news dahil walang pinipiling edad ang biktima nito. In addition to our campus caravan at the Unicom na pang gobyerno lamang or pang estudyante lamang, we will form na po talaga a group para makipag-usap po sa isa't isa. We can learn from each other about the different ways we are fighting disinformation, and we hope in a year na makapag-form na po talaga kami ng mas formal na policy or usap na po kami sa Kongreso para maumpisahan ang legislation against the publication of misinformation and disinformation. Together, let's fight disinformation and misinformation. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 11, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Balik Pilipinas na nga ang veteran comedian na si Jimmy Santos matapos magbakasyon sa Canada. 2 taon na ang nakalilipas, pinag-usapan ang ginawang YouTube content ni Jimmy Saints na nangangalakal sa naturang bansa. Sa content na nga iyon ay ipinakita ni Jimmy ang high-end machinery sa Canada pagdating sa pag-recycle ng mga patapong bagay. Dinala ni Jimmy ang plastic bags niyang puno ng empty cans at containers sa isang modern recycling center. Sa dala niyang kalakal ay kumita siya ng 15 Canadian dollars o tinatayang 600 pesos. Aba, malaki-laki na rin yun. Yun nga, pinag-usapan ang naging content na iyon ni Jimmy. Pero sa kanyang latest YouTube content, sinabi ng dating Eat Bulaga host na nasa Pilipinas na siya. Ipinakita rin niya sa video ang kanyang daily routine na pamumuhay ng solo sa Angeles City, Pampanga.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, inuturing naman ni Kailin Alcantara na isang malaking karangalan ang makatrabaho ang namayapang aktres at national artist na si Nora Honor. Nagkasama pala itong sina Kailin at Ate Guy sa GMA7 teleserye na Bilangin ang Bituin sa Langit noong 2020 kung saan gumanap bilang maglola ang dalawa. Bulalas ng dalaga, quote-unquote, isang malaking karangalan na makatrabaho ko ang isang Nora Honor. Feeling ko lahat ng artista sa kahit na anong henerasyon ay pinangarap na makatrabaho siya at isa ako sa mga lucky ones. Napakasarap katrabaho ni Miss Nora Honor, hindi lang siya nandun bilang aktres, nandun din siya bilang ina ng buong set. Nagmarka raw kay Kailin yung mga panahong masaya itong si Ate Guy. Naalala rin niya ang kakulitan nito. Kwento pa niya, quote-unquote, alam naman siguro ng lahat na may mga mood si Miss Nora na she wants to have a shot of alcohol. May time na off naman kami, lock-in kasi kami, tapos may kape si Miss Nora, meron siyang cup of coffee. Sabi ko, wow, Miss Nora, may kape po ba kayo? Pwede ko po ba kayong samahan magkape? Tapos sabi niya, sige anak, sige. Tapos sabi ko, bakit po clear? Sabi niya, hindi ito kape, alak ito. Sabi ko, ay Miss Nora, ayoko na po pala, ang aga pa. Hindi ko na tinry, nakakatawa, akala ko magkakape kami ni Miss Nora. Yes, finally magkakape na kami. Ayon pa kay Kailin, quote-unquote, marami pang moments na nakakatawa si Miss Nora. Mahilig siyang mag-trivia sa set namin, ilan ang naging commercial ko, ilan ang jowa ko. Tinanong niya, ilan rin ang pelikula niya tapos pwedeng mag-search. So yung production namin, yung crew namin, nagsa-search sila. At alam nyo ba, mga kamosa, kung magkano yung premyo? Tumataginting na 15,000 pesos. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating mga chika, Stars on the Floor, ang pamagat ng bagong programa ng GMA7 at alam nyo bang si Alden Richards ang magiging host ng dance show na ito para sa mga artista at social media influencer. At yun nga, kung atin pong matatandaan, nahasa na itong si Alden sa mga hosting job niya sa Bet ng Bayan, Center Stage at Battle of the Judges na pawang mga reality competition show ng Kapuso Network. Makakasama rin ni Alden sa Stars on the Floor sina Marian Rivera, Pokwang at ang choreographer na si J. Joseph Ronces Valles bilang mga hurado ng dance program. 5 mga contract star ng GMA7 at 5 social media influencers ang mga kalahok sa upcoming dance competition show at ipakikilala sila sa mga susunod na araw. At yun na nga, e-ere ang naturang programa tuwing Sabado simula na sa Hunyo 28. At syempre, ito nga si Johnny Manahan aka Mr. M ang creative director ng Stars on the Floor, habang si Miggy Tanchanco ang direktor. At nangyari pala noong nakaraang Miyerkules, Abril 23, ang taping para sa pilot episode ng naturang programa. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, maganda, may height at mahusay magsalita. Kaya naman, natural lamang na itanong ng ating mga kamosa sa Entertainment Press kay Lian Valentin kung meron ba siyang plans na sumali sa mga beauty pageant gaya ng ilang mga artistang babae. Ayan. Sabi nga niya, quote-unquote, parang wala pa. Kasi sabi ko nga, for the past few years, I've been focused with my studies, then pinagsasabay ko. And last year, I just graduated college sa Cavite ISHRM school system. Iyon yung school ko, Business Administration major in Human Resources.
Sabay na nag-focus si Lian sa kanyang pag-aaral at pag-aartista bilang talent ng Sparkle GMA Artist Center. Sabi ni Lian, quote-unquote, yes, pinagsasabay ko yung acting career ko and yung studies. And ngayon lang ako talaga nagka-time ng fully na dedicated yung time ko sa career ko talaga, sa acting career, and talagang inaano ko pa siya parang fini-feel ko pa na talagang full-time. Since tapos na siyang mag-aral ay nakatutok na nga itong si Lian sa kanyang karera bilang aktres sa pelikula at telebisyon. Sabi nga niya, quote-unquote, dedicated na ako dito sa career ko and malay mo naman, ang daming nagsasuggest niyan sa akin sa beauty pageants talaga. Malay natin, tingnan natin for the next few years, bata pa naman ako, I'm not closing my doors. Yan ang sabi pa ng 24-year-old Sparkle artist. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Ven Blones. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang ating mga segmentong Balitang Negosyo, Balitang Pampalakasan at Balitang Showbiz. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating mga executive producer, kay Steph Vicente at Jerome Toledo. Sa mga nakasama natin sa ating technical side, kina Susan Aizon, Milo Jonella, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga kasamahan natin na nag-ulat sa ating mga segmento para sa ating Balitang Negosyo at Balitang Pampalakasan, kay Leo Magpayo sa ating Balitang Showbiz, kay Steph Vicente, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.